Isang mapagpalang oras po sa inyong lahat, mga kapatid sa Panginoon. Sa pagpapatuloy po ng ating pananalangin sa bawat araw sa ikapito ng gabi, mayroon po tayong maiksing mensahe bago po mag-umpisa sa pananalangin. Samahan po ninyo ako sa maiksing mensaheng ito tungkol sa pagmamahal ng ating kapwa sa panahon ng pandemic. Tingnan po natin sa Aklat ng Mga Awit, chapter 46, verses 1 hanggang 2. Ang Diyos ang ating lakas at kanlungan, at handang saklolo kung may kaguluhan. Di dapat matakot, mundo'y mayanigmang, kahit nasa dagat ang bundok matangay. Sa umuusbong po ng sitwasyon ng COVID-19, coronavirus, at ang maraming mga ulat ng balita sa paligid, nasa atin ay lumilikha ng pagkabalisa, pag-aalala. Nandun na lahat. Takot. Takot para sa ngayon at takot para sa hinaharap. Hindi po natin may iwasan ang bawat isa sa atin na makaramdam ng ganitong uri ng damdamin. Noon, ang mga ganitong uri ng mga karamdaman ay pangkaraniwan lamang na ating nararanasan, tulad ng ubo, sipon, lagnat, pananakit ng lalamunan. Ngunit ngayon, talagang iba na ang dating sa atin. Hindi na natin may iwasang mag-isip kung ano na ito. Kung tayo ay nakakaranas ng ganitong uri ng karamdaman, talagang ikaw ay mag-iisip dahil ito ay ang mga sintomas ng tinatawag na virus na ito ay COVID-19. At isa ito sa mga bagay na nagdudulot sa atin ng takot. Sa mga oras na tulad nito, lalong mahalaga na alalahanin natin ang pangako ng Diyos na makasama tayo. Siya na gumawa o lumikha sa atin. Ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak na si Jesus para sa kaligtasan ng mundo. Hindi niya iiwan ang kanyang mga anak sa oras ng pangangailangan. He is with us as He invites our prayers. At ang panalangin ay hindi huling paraan. Ngunit ito ay isang mapagmahal na pangako mula sa ating Panginoon na naririnig niya tayo. So, hindi lamang tayo naririto, mga kapatid, pwede kahit saan man sa inyong mga lugar na nakapapanood nito, please join us in praying for those suffering from coronavirus. Those caring for the ill, those seeking a vaccine, and all others who serve in these times. Manalangin para sa mga nakakaranas ng pagkabalisa. Alam po ninyo, mga kapatid, napakahirap po ito. Ito ay napakahirap na pakiramdam na matatawag natin na ito ay, kung ikaw ay nakakaranas ng pagkabalisa, talagang ito ay masasabi nating inner turmoil. Matindi ang makakaranas ng ganitong pagkabalisa. At mangyaring malaman din na tayo ay nananalangin para sa bawat isa. Tayo bilang mga magkakapatid sa Panginoon ay naniniwala at nagtuturo bilang tugon sa pag-ibig ng Diyos. Tinawag tayo ng Diyos upang maglingkod sa ating kapwa sa pamamagitan ng ating mga bukasyon, our callings. Gumagawa ang Diyos sa pamamagitan natin upang magbigay ng mga pangangailangan
ng tao. Sa ganitong crisis na ito, kung saan tinawag ng Diyos ang bawat isa sa atin upang maging isang pagpapala sa iba. Bilang isang iglesia, tinawag tayo ng Diyos upang abutin ang mga pangangailangan ng ating mga kapatid at gumawa ng mga hakbang upang suportahan ang kalusugan na mga inilagay niya sa ating pangangalaga. Bilang resulta, matuturoan din natin sila kung paano ang pag-iwas at gumawa ng mga iba't ibang hakbang upang mabawasan ang pagkakataon mahawa at kumalat ang anumang sakit o virus na ito. Itinuturing natin ito na isang makatuwirang paraan upang maisagawa ang ating misyon habang naglilingkod sa iba. Dahil ang ating iglesia ay bahagi ng isang malaking komunidad, hangad din natin upang mabawasan ang mga pagkakataon para sa virus na ito na kumalat, hindi lamang upang maprotektahan ang ating iglesia, kundi pati na rin sa mga malapit sa atin na maaaring nasa panganib ng mas malubhang komplikasyon. Gawin nating seryoso itong paglilingkod sa ating kapwa. Bilang isang iglesia na may pandaigdigang pag-abot, makikilala natin na nakakakonekta tayo sa mga tao sa buong mundo. Ang ating mga kapatid ay nagmula at napunta sa iba't ibang mga lugar at regular tayong nakikipag-ugnay sa maraming kultura. At lahat ng napag-uusapan ang mga nangyayari at ginagawa ng isang bahagi ng mundo. Tulad nito, ang ating tugon sa crisis na ito ay kailangang isaalang-alang ang epekto sa iba. Naglilingkod tayo sa ating kapwa sa buong mundo at lokal, at kasama rin tayo sa paghahanap ng lunas at mga paraan upang matulungan ang ating mga kapwa sa pag-iwas sa epekto ng virus na ito sa pamamagitan ng ating sama-samang pananalangin. Sa panahong ito ng crisis, maaring tanungin ang bawat isa ang ating sarili. Paano ako tinawag ng Diyos na maglingkod? Marami ang mga pangangailangan sa ating mga komunidad, sa ating kapwa. Prior to this outbreak, ang kalungkutan at pagkahiwalay ay mga malubhang problema sa ating bansa. Social distancing, napakalaga ngayon, ngunit nagpapalubha ng damdamin. Bilang mga Kristiyano, kailangan nating maabot in a tangible ways upang ipaalam sa ating kapwa na hindi sila nag-iisa. Tulad ng abot kaya natin, isaalang-alang kung paano ka maaring tawagin ng Diyos upang makinig sa iba o magsalita ng isang nakakaaliw na salita. Hindi lamang iyon, upang makatulong na magbigay ng food assistance o mga pangangailangan ng mga kapatid, o magbahagi ng iba pang mga pagpapala sa mga nahihirapan. Ang isang tawag sa telepono, mga kapatid, ay maaring maging nakakapagpasigla sa mga naghihina nating mga kapatid o ating mga kapwa. I-message natin sila sa pamamagitan ng mga messenger apps, marami dyan. Maaari din po natin gamitin ang isang platform ng social media para maabot ang ating mga kapitbahayan o mga kapatid na malayo upang makakonekta sa ating mga online devotions. Mayroon po tayong mga online devotions. Ngayon, online services
online midweek service. Lahat, karamihan, puro online. So, kung may internet ka, madali kang maka-access sa lahat. Kahit na mayroong social distancing, ligtas nating maabot ang awa at pagmamahal. God is calling His people to be a blessings and most importantly, to provide hope to those who are fearful. Mayroon mga masasabi nating maraming mga inconveniences, hamon at pagkabigo sa mga oras na katulad na ito. Binigyan tayo ng Diyos ng Espiritu upang makita ang mga ito bilang paraan ng paglilingkod sa iba. Ang Diyos ay nagtatrabaho sa bawat isa sa atin. Siya ang ating kanlungan at lakas. Kaya hindi tayo dapat matakot. Maraming salamat po and God bless us all.